Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ilang substandard na infrastructure at flood control projects sa La Union ang nadiskubre ng ICI Special Advisor Benjamin Magalong at DPWH Secretary Vince Dizon. Sa kanilang pag-iinspeksyon, napag-alaman na manipis ang bakal at semento na inilagay sa proyekto. Wala rin nilang engineering design, pipe at sira-sira ang ilang bahagi nito. Napag-alaman din na inireport na completed ang dike noong Marso kahit hindi pa ito natatapos. Tama yung sinabi ni Sec Vince kasi nga dapat may feasibility study, may technical study. At on the basis of that technical study, doon gagawa yung plano mismo, yung design. Engineering design. So kung wala, ibig sabihin, hindi natin alam. Siguro si Sec Vince lang makakasagot niya. Umabot na sa 57,000 tricycle at jeepney driver ang nakinabang sa pilot launching ng Benteng Bigas Meron na program para sa transport sector ngayong araw. Sa Kadiwa Center sa Bureau of Animal Industry, pinilahan ng ating mga kababayan ang murang bigas. Kabilang din sa programa ang ilang Kadiwa sites sa Navotas City, Angeles, Pampanga, Cebu City, Tagum at Panabo City sa Davao Region. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., target na gawin ang full implementation nito sa Oktubre kung saan posibleng isama na rin sa mga mabebenepisyuhan ang mga taxi at bus drivers. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao. Mayong adlaw, hilusad sa National Housing Authority kon NHA ang People's Caravan alang sa mga benepisyaryo sa New Bataan, Davao de Oro natong Setyembre 11 ning tuiga. Ana sa kapin 2,600 ka mga residente ang nakabenepisyo sa halapad nga outreach program. Din gidalit kanila ang one-stop shop sama sa libreng konsultasyong medikal ug dental. Iyon man ang pagpanghatag og mga tambal gikan sa Department of Health ug Philippine National Police. Aduna sab job fair, skills training ug seminar gikan sa Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA nga gisuportahan sa Department of Trade and Industry ug Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Aduna sab mga benepisyo ug tabang pinansyal gikan sa Social Security System, Pag-ibig Fund, PhilHealth Overseas Workers Welfare Administration, Department of Social Welfare and Development, Commission on Higher Education, Department of Science and Technology, Department of Information and Communications Technology ug sa Department of Labor and Employment. Mihatag sa libreng notaryo ug legal nga konsultasyon ng Public Attorney's Office. Ganyag sab sa National Bureau of Investigation ang serbisyo nila sa pag-issue NBI clearance. Pati na ang serbisyo sa Philippine Statistics Authority alang sa birth certificate ug uban pang dokumento. Dugang pa ang proseso sa pagkuha og driver's license o renewal pinaagi sa Land Transportation Office. Mihanyag sab og libreng gupit ang mga sakop sa Armed Forces of the Philippines. Tingwa sa programa nga mapabati sa mga nagpuyo sa mga resettlement sites o kasigbit ng mga komunidad ang serbisyo sa gobyerno. 1,224 ka mga residente sa Davao Oriental ang nakabenepisyo sa gibaligyang tig 20 pesos nga bugas atol sa gipahigayon nga handog ng Pangulo Caravan sa Provincial Capital Covered Court sa Mati City, Davao Oriental netong Setyembre 13 ning tuiga. Ang pagbaligya sa mga barato nga bugas ang nahimong highlight sa mga aktibidad. Dinana sa 12,200 ka kilo sa bugas ang nabaligya sa mga individual. Hangtod na 10 ka kilo sa bugas lamang ang mamahimo nga mapalit sa mga aktibidad. Tumong niini nga matabangan ang mga residente karong nagkataas na ang presyo sa mga palaliton. Huwag mo ka to mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.